manatiling nakatayo mga kapatid. Hallelujah. Ating buksan ang aklat ng buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Ating buksan ang aklat ng buhay sa aklat ng James. Hallelujah. Chapter 4, verse 13 to 17. Sabi dito, hallelujah. Go to now, ye that say today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. So 14, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appear for a little time, then vanished away. Sa 15, for that you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Sa 16, but now you rejoice in your boastings, all such rejoicing is evil. Therefore, 17, therefore to him that know to do good and do it not, to him it is a sin. Ating dagdagan pa mga kapatid sa 1 Peter. Ito ay nabanggit na nung nakaraang Friday. 1 Peter chapter 1. Verse, dito na lang sa 24. Lakta tayo sa 24. For all flesh is as grass, and all the glory of man as a flower of grass. The grass withered, and the flower thereof falleth away. So 25, but the word of the Lord endure forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Tayo'y Panginoon pala ng kanyang mga salita, tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, minsan pa sa umaga na to, hallelujah, samahan mo kami Lord, pagpalain mo ang araw na to Lord, bless your word, ikaw nawa ang magbukas Lord, we are just instrument Panginoon, kami lamang ay nakikinig, but still ikaw Panginoon, hallelujah, and the giver of your word Panginoon, the interpreter of your word. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka, at i-bless mo minsan pa ang araw na to, ang oras na to namin igugugol para sa iyong kaharian at sa pagkain ng aming kaluluwa. All the glory and honor ay para lang sa iyo in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At tayo malay makaupo. Praise God. So, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, mali ba natin palapakan natin buhay ng Panginoon? Hallelujah. Ako, sa umaga ito mga kapatid, ay nais kong mangusap sa simpleng pangungusap mga kapatid, sa simpleng paksa na kung saan ay mababasa natin sa aklat ng James, chapter 4, 4:13 hanggang 17. At aking pamagatan na ang ating paksa ngayon na our temporary life. So, yan yung pamagat ng kapatid. Ang ating panandaliang buhay. Amen ba? So, sa mga nanonood ay nawa ipagpalain kayo ng Panginoon at nawa ay kalakasan ng salita, mula sa salita ng buhay ang inyong makuha. Hallelujah. Sa gawain na to.
So, again, ang pamagat ng paksa ay our temporary life, ang ating panandaliang buhay. Lahat ba dito ay temporary lang sa ibabaw ng lupa? True. Amen ba mga kapatid? Lahat ng ating na-enjoy, ang ating nakikita, ang ating maging man ang ating pamilya kasama sa tahanan ay lahat ng yan ay temporary lang. At yung temporary na yun mga kapatid, bagamat aabot ng, sabi natin, 80 years, 90 years, kung loobin ng Panginoon, aabutin ng 100 years ang ating mga relasyon sa ating tahanan, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, at sa ating magiging apo, but still, sabi ng salita ng buhay, lahat yan ay temporary mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, our temporary life mga kapatid. Dito sa James chapter 4 mga kapatid, praise God. Dito sa James 4 ay pinakita dito sa verse 13 ay pinakita dito na si James ay nagturo patungkol sa pagmamayabang ng isang tao. Hallelujah. Si James ay nagturo na may mga mananampalataya talagang mapagyabang. Hallelujah. Sa kanyang sarili. At kung babasahin natin mga kapatid, hallelujah, dito sa 13 ay sinabi ng kanyang puso, ngayon o sa bukas, kami ay pupunta sa ganitong bayan. At sabi niya, at sabi ng kadugtong mga kapatid, sa taon na yan ay kami ay mangangalakal, we buy and sell, at sabi doon, at kikita. So yun yung plano ng isang mayabang na tao mga kapatid. Na kung saan siya ay nagmamalaki sa kanyang sarili. Bagamat ang alam natin mga kapatid, ang pangalakal at to get gain ay hindi yan masama sa harap ng Panginoon. Amen ba? Ang pagninegosyo ay hindi masama. Hindi masama ang kumita. Yet ang masama ay magpagmayabang ka na sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sa bandang baba, sabi dito sa 16, but you ought to say, but now you rejoice in your boasting. All such rejoicing is evil. So kung isang believer ay magiging mapagmataas sa kanyang plano, sa kanyang gagawin ay sa harap ng Diyos, ay ito ay masama mga kapatid. Amen ba? Masama ito sapagkat sa inyong puso ay iyong ipinagmamalaki ang mga bagay na hindi mo sinangguni sa Panginoon. Hallelujah. So, sabi dito, balikan natin sa 13, sabi dito, go now, you that say today or tomorrow, we will go in such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. So expected ng isang mananampalataya na bukas, ngayon o bukas ay magkakaroon na siya ng isang bagay na magiging gain sa kanyang buhay mga kapatid. But again, ang kanyang puso ay mapagmayabang sa harap ng Panginoon. Yet, ano ang sabi ni James sa verse 14? Ito yung sabi ni James, mga kapatid. Whereas you know not what shall be on tomorrow.
So hindi sinabi ni James na hindi mo alam kung ano ang magiging bukas. Hindi mo magiging alam kung ano ang magiging outcome. So sa lahat ng bagay, hindi dapat tayo magmayabang sa araw ng bukas. Amen ba? Sa lahat ng panahon, hindi dapat tayo maging sabihin lang natin, maging kampante sa araw ng bukas. Bagamat alam natin na sabi ng Panginoon, do not worry about tomorrow, at hayaan natin ang bukas ang mag-aala sa kanyang sarili. Hallelujah, but it doesn't mean, mga kapatid, na tayo ay maging parabagang kagaya sa ginawa dito ni James ay iba ito, mga kapatid, ay nagkaroon ng pag mas lalong kampante sa sarili, mga kapatid. Nagkaroon ng pagiging mataas sa sarili, but still, sabi ni James, walang alam. Sinong may alam ng bukas? At sabi dito, for what is your life? So dito kung pamagatan nating paksa, mga kapatid, our temporary life. For what is your life? It is even a vapor. Kagaya ng usok that appear for a little time, lilitaw sa panandaliang oras, panandalian lang, and then vanished away, mga kapatid. So, ang buhay ay kinumpare kagaya ng usok or vapor. Ang salin ni James, vapor. At alam natin na ang vapor ay hangin. Amen ba? Hangin na sabi ni James ay makikita. Ito ay usok na makikita. Ito ay visually makikita. But in a little time, mga kapatid, hindi siya pang matagalan, hindi siya pang lifetime. So yung buhay na binanggit dito ay kagaya ng usok, ng vapor. It is a little it will appear in a little time, but it is not a lifetime, mga kapatid. At sabi dito, vapor vanish away. So then vapor vanish away, and that is ang buhay natin sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Gustuhin man natin o hindi, it will vanish away. So our life on earth, mga kapatid, is plainly described by the scripture as temporary. Napaka-plain ng salita ng Panginoon, ang buhay ng tao sa ibabaw ng lupa ay temporary lamang. Nabubuhay ng maiksing oras, nabubuhay ng panandalian, ilang years ba ang buhay ng tao? Sabi natin, 80 years, mahaba na yan. O 90, o anuhin pa natin, 100 years. Ang buhay ng tao ay temporary lang according sa salita ng Diyos. Amen? At, hallelujah, kagaya ng usok, hallelujah, appeared in a little time, mga kapatid. At nung lumitaw ang usok na yan, sabi ng scripture, it vanished away, mga kapatid. Hallelujah. So, hallelujah. By the grace of God and by the word of God, mga kapatid, hallelujah, binigyan tayo ng kaunawaan na ang buhay ng tao ay soon will be gone, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? So, ang buhay ng tao ay temporary lamang. At, hallelujah, yung buhay na yan ay soon to be, hallelujah, disappear sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Now, tingnan natin ang salitang temporary, mga kapatid. Ang salitang temporary ay nangulugan ay measured by limited time or by the life of this state of things.
At ang isa pang ibig sabihin ng temporary or temporal ay having limited existence. At itong limited existence na ito, mga kapatid, ay kasalungat ng eternal, mga kapatid. Hallelujah. Alam natin, mga kapatid, ng may mga bagay na temporary but still naging useful naman. Amen ba? Kahit sabihin natin na ang buhay natin ay temporary, sabihin natin tatanda, pero ako iniwala, kung itong buhay na to ay naipagamit natin sa ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Naging useful naman sa harap ng Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. There are things that are useful, mga kapatid, but we say it as temporal, mga kapatid. May mga bagay na nagagamit, pero sinasabi natin na ito ay mga temporary lamang. Kagaya ng kung tayo ay nagpapatayo ng bahay, di ba? Nagpapatayo tayo ng bahay, minsan ay at sa ating kaisipan, itong bahay na to ay ating ipapagawa, gawa ng light material, sabi natin gawa sa bamboo, gawa sa nipa. Yet, itong temporary solution, mga kapatid, hallelujah, itong temporary shelter na ating naisipan ay nakakapaglutas sa ating temporary needs, mga kapatid. Naunawan niyo ba ako? Nasundan niyo ba ako? May mga temporary na bagay, so ating pag-usapan ng temporary na mga bagay aside sa buhay, meron ding temporary na solution. May mga temporary na bagay na ating ginagawa, and then itong temporary na bagay na ito, mga kapatid, minsan ay nagbibigay solusyon sa ating problema. Kagaya ng nung bago pa lang tayo, nung bago pa kami nag-asawa na aking sister wife, ay inisip namin na gagawa kami ng bahay na temporary, gawa sa plywood, at gawa sa trapal, at nangyari yun, mga kapatid. At naging shelter namin, mga kapatid. At nung naging shelter namin yun ay yung temporary solution ay yung temporary na ginawa namin ay naging temporary shelter solution, mga kapatid. At nangyari, mga kapatid, hallelujah, maging man sa pag-ayos ng sasakyan or pag-ayos ng mga motor, mga mechanic, kung may mga sirang ilaw, di ba? Sirang ilaw at may mga fuse na depekto, ang ginagawa ng mga technician ay they temporary bypass the fuse connection and directly connected to a bulb, mga kapatid. At yung motor na wala sira yung ilaw ay biglang gumana, but still yung kanyang ginawa ay temporary solution, mga kapatid. Hindi talaga yun lifetime or long-term solution, mga kapatid. Then, hallelujah, hindi yun lifetime because in the long run, mga kapatid, hallelujah, in the long run, ay yung direct connection mula sa battery hanggang sa bulb ay it can cause more damage, mga kapatid, sa electric circuit, which cost you more money to repair than preventing it to happen. And that's we call, mga kapatid, temporal solution. So it's not a long term. So kung ang buhay ay temporary lamang, at sa buhay na yan, mga kapatid, hallelujah, kahit sa ating personal na buhay, ay mayroon din tayong tinatawag na temporary
solution. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, nung tayo ay ginawa ng Panginoon, lahat ba dito ay ginawang temporary? Huwag niyong sabihin sa akin na hindi tayo tatanda. Hallelujah! Hanggang tayo ay nandito sa ibabaw ng lupa, habang tayo ay kumakain, hallelujah, tayo ay nagkakasakit, tayo ay, hallelujah, hindi natin mapigilan na pupunta tayo sa katandaan. Hallelujah! Sapagkat ang ating katawan ay, hallelujah, ay temporary lamang mga kapatid. This earthly vessel, ang iyong katawan, mataba ka man, payat, matangkad ka man, o mababa ang height, yan ay temporary vessel mga kapatid. Amen ba? Hallelujah! Dati pinanganak nung tayo ay hindi pa lumitaw sa ibabaw ng lupa, nasa kaisipan pa tayo ng Panginoon, then by the Word of God, alam natin na tayo dapat ay may panganak sa laman na mga kapatid, at duman tayo bilang bata, bilang nursery, bilang kindergarten, naging adults, naging teenager, and soon, naging become mature. And eventually, naging matanda. At ang final destination ng body na ito, mga kapatid, nitong temporal body, mga kapatid, ay ay ang libingan, mga kapatid. Hallelujah! Ang final destination ng katawan na ito ay ang libingan, mga kapatid. Unless na lang kung maabutan tayo at the blessed appearance sa ating Panginoon. At kung saan ang temporary body na to ay papalitan ng Panginoon ng maluwalhating katawan. Amen ba? Now, tingnan niyo mga kapatid. Tayo ay sumasampalataya na ang Diyos ay eternal. Amen ba? We believe that God is eternal. If our God is eternal, and if we are called the sons and daughter of God, lahat ba dito ay tinawag sons and daughters of God? Para maging mangyari mga kapatid, ang salita na yan, mga kapatid, although by the Word of God, we are sons and daughter of God, mga kapatid. But in order to materialize that katangian, mga kapatid, that status, or sabi natin kalagayan, mga kapatid, ay kailangan natin ng makapasok sa eternal dimension. Kung ang ating katawan ay temporary lang at namamatay, yet tinawag tayo ng Panginoon na sons and daughters of God, then dapat ang Panginoon ay gumawa ng solution na panghabang buhay. Amen ba? Kung ang tao ay gumagawa ng solution na temporary lamang, pero ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, since He lived in eternal dimension, hallelujah, siya ay tumira sa kalagayan na walang hanggan, mga kapatid, then gagawa ang Panginoon ng isang bagay na eternal solution para tayo ay makapasok, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung ang ating body ay is like a vapor, dinescribe ni James na kagaya ng usok na nalilitaw panandalian at eventually ay mamamatay. But praise be the Lord Jesus Christ, hallelujah, na ang ating Panginoon ay nasa kalagayang eternal, hallelujah. Ang Creator ay nasa kalagayang eternal, hallelujah. At dahil tayo ay tinawag na sons and daughter of God,
upang mag-materialize yun, mga kapatid, kailangan natin pumasok sa solution ng Diyos kung ang saan ang kanyang solutions ay ibinigay sa pamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kung ang ating katawan ay temporary at kung tayo ay tinawag na anak, sons and daughters of God, in order na maging mangyari na makapasok tayo sa eternal dimension, hallelujah, hallelujah, ang Diyos ay gumawa ng eternal solution, and that is in the personification of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Kaya sabi sa John 3 verse 16, ang sabi doon, ito yung solusyon ng Panginoon. Ang ating buhay ay parang usok lang, mga kapatid. Parang usok na lilitaw, panandalian, and eventually ay mawawala din, mga kapatid. So, yun ang ating kalagayan, but by the grace of God, ang ating Creator ay nagpadala ng kanyang kaisa-isang anak. Hallelujah. Dito sa John chapter 3 verse 16. So ito ay lagi nating binabasa. Lagi natin itong nadadaanan at most familiar na natin ito. Anong sabi dito? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that so whoever believe in Him shall not be perished but have everlasting life. So in other words, mga kapatid, hallelujah, itong laman na temporary lamang ay kailangang sumampalataya at lumapit sa ating buhay na Panginoon. Hallelujah, sapagkat itong laman na temporary ay papalitan ng Panginoon ng ano? Ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Yung buhay natin sa lupa na temporary ay papalitan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. At yan yung ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Na itong laman na temporary, na itong buhay na temporary sa ibabaw ng lupa ay makapasok lamang sa eternal dimension. Makakapasok lamang sa eternal dimension by the, hallelujah, by believing in Christ, mga kapatid. Kaya nga sabi sa John 4, sabi dito sa John 4 verse 16, ito ay familiar nating binabasa, sabi ito, hallelujah, John 4 verse 16. Saan na kayo? Parang mali yung anak ko. Sabi doon, mga kapatid, na Jesus is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Him, mga kapatid. So si Kristo ang daan, si Kristo ang katotohanan, si Kristo ang buhay, at walang makakapunta sa Ama, the eternal, hallelujah, realm, maliban na lang na lalapit kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, hallelujah, remember, mga kapatid, na nung nagkasala ang mga anghel, tingnan niyo, mga kapatid, nung nagkasala ang anghel, ay nagkasala sila sa eternal dimension. O let's say, eternity dimension, mga kapatid. Nung mga anghel ay nagkasala, take note, nung si Lucifer ay nagkasala, ang nangyari dun, mga kapatid, nagkasala si Lucifer forever. Alam niyo ba yun? Nung nagkasala si Lucifer, nung siya ay gustong pumantay sa Panginoon, mga kapatid, mababasa natin yan sa Ezekiel, gusto niyang maging kapantay ng Panginoon. Ang nangyari kay Lucifer, mga kapatid, nung nagkasala siya sa eternal dimension, ay hallelujah, he sinned forever, mga kapatid. Walang oras, walang time sa eternal
eternal dimension, mga kapatid. Amen ba? Kaya nung nagkasala si Lucifer at ang kanyang mga angels, ang Bible, makikita natin na nagkasala sila forever. Bakit? Wala kasing temporary doon eh. Walang temporary sa eternity. Lahat doon ay present time. Lahat doon ay nasa sa presenting kalagayan. Ang pagkasala nila ay pagkasala forever na yun, mga kapatid. Wala silang time para mag-repent. Wala silang time para magsisi. At wala silang time para gumawa ng paggawa ng mabuti sa kanilang kasalanan, mga kapatid. So when the sin sa eternal dimension, mga kapatid, it is automatically sin forever. Sa eternity, walang oras dun, mga kapatid. And that's why pala, mga kapatid, lagi natin tandaan pala, blessed din pala tayo, nilagay tayo ng Panginoon sa temporary na kalagayan. We are blessed. Bakit? Nung tayo ay nagkamali, nung tayo ay nakagawa ng kasalanan, nung tayo ay nahiwalay sa salita ng Diyos, mga kapatid, itong temporary na ginawa ng Panginoon, itong temporary na katawan, itong katawan na to, itong buhay na to na nilagay ng Diyos sa time, mga kapatid, hallelujah. Nung nagkasala, ayan o, meron pa tayong time na magsisi at humingi sa kapatawaran ng Panginoon. Nga po yung punto ko, mga kapatid. Nung ginawa ng Diyos, ang tao ay hindi nga ginawa sa eternal dimension. Hallelujah! Bagamat itong buhay na ito ay temporary, alam na nakita ko, mga kapatid, kahit ang buhay na ito ay temporary. Kahit sinabi ni James na ano ba ang buhay? Ay buhay kagaya ng usok na lilitaw at eventually mamatay. Alam niyo, mga kapatid, nakita ko ang kalagayan na yan ay bagamat nagkakasakit, tumatanda, ay nakita ko ang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah! Nakita ko ang pagmamahal ng Diyos na tayo ay nilagay sa ganong kalagayan. Hindi tayo nilagay sa eternal dimension na kung saan, kung tayo ay magkamali, it is forever, mga kapatid. Hallelujah! Just like angels, nung sila ay nagkamali, it is good as forever. Pero nung ginawa ng Diyos ang tao, nilagay niya sa earth, nilagay niya sa time. At nung nagkasala si Adan, mga kapatid, alam ng Diyos na magkasala si Adan. Anong nangyari? Pinatawad pa rin ng Diyos si Adan. Adan. Bakit? Kasi si Adan, nasa lugar siya na kung saan pwede siyang magsisi. Amen ba? Hallelujah! Kaya, mga kapatid, hallelujah, we are blessed. Hallelujah, sapagkat nilagay tayo ng Panginoon sa lupa na to, hallelujah, na kung saan, hallelujah, hindi natin maiwasan na magkamali, hallelujah. Amen ba? Hindi natin maiwasan na magkamali, hallelujah, but still, hallelujah, dahil sa oras na ibinigay ng Diyos, mga kapatid, dahil sa time na binigay ng Diyos, hallelujah, meron tayong hallelujah, panahon para i-renounce ang ating mga pagkakamali, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Kaya kasabi ng Panginoon, heaven and earth, hallelujah, will pass away, but my word will not.
So, ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ang langit at lupa ay lilipas. So, this is, napasok pa ito sa time. Pero pagdating sa kanyang salita, it is eternal, mga kapatid. Ang kanyang pangako, hallelujah! Ang kanyang covenant ay hindi magbabago, mga kapatid, hallelujah! So, God put us in temporary dimension on this earth and this physical body in order, even we commit sin, He can still save us by believing His only begotten Son through the crucifixion of our Lord Jesus Christ. And to be with God eternally. Amen, mga kapatid. And to be with God eternally, this temporary vessel, itong buhay na to, hallelujah, alam natin ang laman ay hindi makakapasok sa karaya ng langit. Ang buhay na to should be replaced. Itong katawan na to, mga kapatid, should be replaced with glorified body. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah! Ito yung solusyon ng Panginoon sa temporaryong buhay, sa temporaryong katawan. Ang kanyang solusyon ay ang tanggapin ng Panginoong Hesus. At kung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, papalitan ng ating temporaryong katawan na to ng maluwalhating katawan. Amen ba, mga kapatid? So that's the eternal solution ng ating Panginoon. Amen ba? Di kagaya ng mga anghel, mga kapatid. Nung anghel ay ginawa, yun na yung kanilang final form. Hallelujah. When angel is created, yun na yung final form nila. Wala nang pagbabago, wala na dapat ayusin ang Panginoon sa kanilang katawan. And yet, nung nagkasala sila, mga kapatid, hallelujah, since final form na yun nila, mga kapatid, hallelujah, nagkasala na sila forever. So, ganun kalaga ang gawa ng Diyos. So, kung iniisip natin, kahit ako napaisip ko, bakit kaya tao tumatanda? Pero, nakita ko, mga kapatid, sa pagtanda ng tao, na-express ang pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Na-express ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa pangaral nung nakaraang Friday, in my weakness, anong sabi ng Panginoon? Ang kalakasan ng Diyos ay nahayag. Di nyo ba naunawaan yun? Sa karya ng langit, mga kapatid, ang mga anghel hindi nahayag sa kanilang kalakasan ng Diyos. Pero sa atin, mga kapatid, bagamat itong katawan na ito ay temporary lang, but still, hallelujah, naranasan natin ang kalakasan ng Diyos. Amen. Hallelujah! Sa karya ng langit, ang mga anghel, hindi nila naranasan yung mga kapatid. Hallelujah! Dito lang sa ibabaw ng lupa, naranasan natin ang kalakasan ng Diyos. At hindi lang kalakasan ng Diyos, mga kapatid, pati ang banal na Espiritu ng Diyos ay ating naranasan. Hallelujah! Yan ay naranasan lamang ng isang katawan na temporary. Hallelujah! 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 Kahit ang mga angel ay hindi nila naranasan ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Malamang na witness nila, nakita nila ang Diyos, nakita nila ng mukhaan, nakita nila ng kung gaano kadakila ang Diyos. But still, hindi na naranasan ang Espiritu ng Diyos. Kasi sa karya ng langit, mga kapatid, walang temporary doon. Hallelujah. Pero sa ating mga kapatid, hallelujah, bagamat ang buhay na to ay describe ni James na kagaya ng usok, nalilitaw at mawawala. Pero mga kapatid, hallelujah, pinagpala pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Pinagpala pa rin tayo ng Panginoon sapagkat nakilala natin, hallelujah, ang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos.
Hallelujah! Ang mga anghel ay hindi nila naranasan. Yes, naniwala ko. Alam nila na mapagmahal ang Diyos. May unawa sila na mapagmahal ang Panginoon pero hindi nila naranasan. Bakit? Nung nagkasala sila ay wala. Yun nga, nung nagkasala sila, hindi nila makita ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Pero nung tayo ay nagkasala, anong nangyari? Nilagay ba tayo ng Panginoon sa parabagang nung nagkasala tayo, judgment agad? No. Nung nagkasala tayo, pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. In-express ng Diyos ang kanyang pag-ibig. At yan ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin pala mga kapatid, bagamat ang buhay na ito ay kagaya ng usok, it is blessed din pala sa harap ng Panginoon. Hallelujah! It is a blessing! It is a blessing sa harap ng Diyos na makita na itong temporaring katawan na to, itong temporaring buhay na to, hallelujah, ay kanyang mahayag ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. Hallelujah. Ay kanyang maipakita ang kanyang awa, ang kanyang biyaya, mga kapatid. Amen ba? Hallelujah. It is a blessed, hallelujah, na malaman, hallelujah, na mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Although angels ay mahal ng Diyos, pero yun nga, nung nagkasala si Lucifer, hallelujah, wala na siyang time para mag-repent. Wala na siyang time para maranasan ang pag-ibig ng Diyos. But then, all of a sudden, mga kapatid, tayo na dinescribe lang na kagaya ng uso, all of a sudden, pinakita pa rin ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin, mga kapatid. Amen. Kaya masasabi kong mga kapatid, masigit pa tayo kaysa mga anghel. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah! Masigit pa tayo sa mga anghel. Hallelujah! Sapagkat ating naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Ang kanyang banal na Espiritu, mga kapatid. Hallelujah! Ay ating naranasan. Hallelujah! Hallelujah! Kaya tunay nga, mga kapatid. Hallelujah! Kahit ang mga anghel ay namangha sa gawa ng Panginoon. Hallelujah! Sa kanyang creation, mga kapatid. Hallelujah! Siguro ang mga anghel, hindi namin naranasan ang naranasan ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi nila naranasan, but again, hallelujah. We are blessed, mga kapatid. Hallelujah. Ating basahin hallelujah, ang First Peter, yung binasa natin kanina. Praise the Lord. Hindi naman tumaba, mga kapatid. 1 Peter chapter 18. So ito ay binanggit na nung nakarang Friday. Sabi dito, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, for your vain conversion received by traditions from your father. So alam natin, mga kapatid, na hindi tayo tinubos ng pilak at ginto sa mga bagay na naglalaho. Tingnan niyo, mga kapatid, ha? Hallelujah! Na kayo'y tinubos mula sa hangal na pamumuhay ng iyong natutunan sa iyong mga ninuno. Pero tingnan niyo, mga kapatid, pero kayo ay tinubos sa marangal na dugo ni Kristo, tulad ng isang tupang walang kapintasan at walang karuman. Biruin mo, itong sinabi ito, kung babalik sa bandang baba, for flesh is grass. Ang lahat ng laman ay damo. But why, mga kapatid, itong damo na to, itong sinabi sa aklat ni Pedro na itong damo na to, bakit, hallelujah, sa kabila ng kanyang kalagayan na describe as damo, but still, anong ginawa ng Panginoon? Dito tayo sa 19, but with the precious blood of Christ. Hallelujah!
as the lamb without blemish and white spot. Kahit tayo ay dinescribe as damo, but still, niredeem tayo ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Gaano kahalaga ang damo na yan sa harap ng Panginoon? Gaano kahalaga ang vapor na yan sa harap ng Diyos? Kung bakit ang kaisa-isang anak ng ating Ama sa langit, hallelujah, ay binigay ang kanyang buhay para lang sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. So mga kapatid, huwag nating sayangin itong damo na to. Itong usok na to, huwag nating sayangin. Hallelujah! Sapagkat, bagamat dinescribe siya na mababa sa Biblia, sa scriptures, dinescribe siya as damo. But still, yung damo na yan ay niredeem ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Yes. Amen. Hallelujah! Kaya wala sa hindi maganda talaga yung ating napapakinggan sa TV na yung buhay ay ibinuwis sa walang kabuluhan. Diba? May mga buhay ngayon na suicide. May mga buhay ngayon na ginagawang para bang kinikitilang buhay. Pero di nila nakita, mga kapatid. Hallelujah. Na yung buhay na yun, kung iningatan nila, kung nilapit nila sa Panginoon, hallelujah, ay mahalaga yun sa harap ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kahit sabihin mo na temporary lang tayo dito, hallelujah, mahalaga tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Hallelujah. Para tayo ay makapasok sa karyan ng eternity, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, okay, laktaw tayo sa 23. Itong grass na ito, mga kapatid, dinescribe mo, being born again, not incorruptible seed, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. So, pinanganak tayo sa pamagitan ng hindi nasisirang salita ng Panginoon. Hallelujah, which live and abide forever. Sa 24, for all flesh is as grass, and the glory of man as a flower of grass. Alam niyo, mga kapatid, lahat ng laman, lahat ng nakikita niyo mga mayayaman sa ibabaw ng lupa, lahat ng nakikita mo na magaganda ang kinakain sa ibabaw ng lupa, sabi ng Bible, for all flesh is as grass. Damo. At ang kanilang glory, pag sinabing glory, ito yung mga palamuti ng tao. Ito yung kasikatan ng tao. And all the glory of man as a flower of grass. Ano yung flower of grass? Anong mangyayari? The grass withered. Ang damo ay malalanta. At ang bulaklak ay malalaglag, mga kapatid. Amen. So lahat ng meron tayo, let's say, sabi natin, kahit tayo to, ang ating buhay ay panandalian lamang, ang ating mga possession ay mawawala din. Hallelujah! Ano ang sabi ng Panginoon, mga kapatid? But the word of the Lord endure forever. Amen. Hallelujah. And this is the word which the gospel is preached unto you. Ito yung ipinangaral sa atin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, mga kapatid, it doesn't mean na kahit temporary lang tayo, it doesn't mean na para bagang wala ng kabuluhan kasi temporary lang naman. So, okay na tong ganito, ganyan kasi temporary lang naman tayo. Mga kapatid, ang purpose lang ng temporary ay para mahayag ang pag-ibig ng Diyos. Para makita natin ang pagmamahal ng Diyos. Para makita natin kung paano tayo sinamahan ng Diyos.
Hallelujah. But still, hallelujah. Hallelujah. Dapat na natin makita din na dapat tayo bilang nasa temporary na kalagayan ay nasaan natin ang bagay na panghabang buhay, mga kapatid. Bagamat tayo ay tinawag na damo, bagamat sinabi ng glory of man ay kagaya ng bulaklak, dapat natin makita din, mga kapatid, na we are temporary lamang at kailangan natin makapasok sa karera ng ating Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Ating basahin ang 2 Corinthians, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Binanggit na rin ito nung nakaraang Friday. So, Second Corinthians chapter 12 verse 9. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, ito yung time na si Pablo ay nanalangin sa Panginoon 3 times dahil sa kanyang tinik sa laman. Sabi dito, mga kapatid, sa 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So itong laman na may weakness, makakaranas ng perfect strength ng Diyos. Hallelujah. Ang kalagayan ng anghel na nasa perfect form ay hindi nila kailangan ng perfect strength mula sa Diyos. Wala silang experience noon, mga kapatid. But tayo, mga kapatid, nagawa sa temporary life, hallelujah, sa temporary na buhay na nakakaranas ng kahinaan, ay makakaranas ng perfect strength mula sa Panginoon. Amen. Di ba? Napakalaking bagay ang maranasan ng perfect strength ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah! At ito lang ay mangyayari sa temporaryong buhay, mga kapatid. Hallelujah! Praise God. Hindi ito maranasan sa eternity. Hindi ito naranasan ng mga anghel. Hallelujah! Yet ito ay naranasan lang ng mga anak ng Diyos. In my weakness, naranasan ko ang perfect strength ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! 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 Di ba? How blessed we are, mga kapatid. Hallelujah! Amen. Kaya sabi ito, most gladly therefore, I will rather glory in my infirmities. Yan ang ibig sabihin, sabi ni Paul, kung kaya mas mabuti pa ang ipagmayabang ko tungkol sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay mananahan sa akin. Hallelujah. Hallelujah. So, ibig sabihin pala, mga kapatid, nung ginawa tayo ng Panginoon, hallelujah, nasa isip na ng Panginoon, hallelujah, na itong mga anak ko, itong mga creation ko, hallelujah, ay itong weak vessel na ito, mga kapatid, hallelujah, ay makakaranas ng aking kalakasan. Hallelujah. How blessed we are, mga kapatid, na makaranas ng kalakasan galing sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! At again and again, hindi yan naranasan ng mga anghel sa eternal dimension, mga kapatid. Wala silang kalagayan na mahina sila. Wala silang kalagayan na nanglulupay-pay sila, mga kapatid. Sila ay nasa perfect in form. Tayo naman ay nasa fragile in form, mga kapatid. Fragile in the sense na madaling mapagod, madaling manghina. Pero sa fragile form na yan, mga kapatid, nakaranas tayo ng
pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah! Sa fragile form na yan, ay naranasan natin ang pagkilos ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa Hebrew chapter 9, verse 12. So, hallelujah. Hebrews 9, verse 12. Sabi dito mga kapatid, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So ito yung time na ating Panginoong Jesucristo ay ibinuwis ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, at dinescribe yung pagdulok ng pagbuhos ng dugo sa cross ng Kalbaryo ay ang sacrificial lamb. At sabi dito, siya ay pumasok sa banal na lugar dako, hallelujah, at ang kanyang sarili ay ginawang eternal redemption, mga kapatid. So kung ating titingnan, mga kapatid, hallelujah, itong eternal redemption ng ating Panginoon, itong katubusan, itong walang hanggang katubusan na ibinigay ni Kristo para sa lahat, mga kapatid. Kung ating titingnan, ito yung daan ng Diyos para itong katawan na temporary, itong buhay na temporary ay makapasok sa buhay na walang hanggan. So, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon, mga kapatid. Ganun tayo kahalaga sa harap ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Na kahit ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak ay kanyang ibinigay, mga kapatid. Hallelujah. Sa Isaiah 40, Isaiah 40. Ito yung parang kapareho sa aklat ng Pedro. Binasa natin. Isaiah 40 verse 1 to 8. Sabi ito, comfort ye, comfort my people, say your God. Speak you comfortably to Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received the Lord's hand double of her sins. So ito yung time na pinatawad din ng Panginoon ang bayan ng Israel, kung saan ay sila ay nagkamali. Sabi dito sa 33, the voice of him that cried in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert highway of God. Sa verse 4, every valley shall exalt, and every mountain hill shall be made low, and crook shall be made straight, and the rough places plain. So 5, and the glory of the Lord shall reveal, and all the flesh shall see together. For the mouth of the Lord has spoken it. So verse 6, and the voice said, cry, and he said, what shall I cry? Tingnan nyo. All flesh is grass, and all goodliness thereof is a flower of the field. So 7, the grass withered, and the flower fade, but the Spirit
of the Lord blow it upon it. Surely the people is grass. Hallelujah! As I eat, the grass wither and the flower fade, but the word of the Lord shall stand it forever. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Ang lahat ng tao sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, hallelujah, ay kagaya ng isang damo. Nasa Panginoon kung gusto niyang patayin o hindi. Nasa Panginoon kung gusto niyang lantain o hindi. Kung kailan, but still, dinescribe pa rin siya as damo, mga kapatid. So wala kang may pagmalaki sa Panginoon. Hindi ang iyong kalakasan, hindi ang iyong karunungan, hindi ang iyong na-acquired na kayamanan, mga kapatid. Kahit ang iyong negosyo, mga kapatid, wala kang may pagmalaki sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ang nagsabi na ang lahat ng laman ay damo, mga kapatid. Hallelujah! Kahit presidente ka pa ng Pilipinas o United States or USA, wala kang may pagmalaki sa Panginoon. Kahit sabihin mo na hawak mo ang pinakamalaking sandata sa ibabaw ng lupa, ikaw yung may tinatawag na nuclear weapon. But still, it is spoken by the word of God. All flesh is grass. Hallelujah. Ibig sabihin, lahat ng yan ay kontrolado ng Panginoon. Lahat ng tao sa mga bansa ay kontrolado ng Panginoon sapagkat it is written in the word, hallelujah, of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. All flesh is grass, mga kapatid. Hallelujah. All flesh is grass. Kahit tayo, mga kapatid, kahit anak tayo ng Diyos, still we are grass sa harap ng Diyos. Kaya wala tayong may pagmalaki, mga kapatid, kundi ang pagmamahal ni Kristo sa atin. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, hallelujah. Kahit sa harap ng Diyos, sinabi ng Panginoon, we are all grass. Pero nung nakita ng Panginoon itong grass na to ay tumanggap sa akin kaysa isang anak. Hallelujah. Then, we are special sa harap ng Diyos. We are not ordinary grass, mga kapatid. We are not ordinary temporary. We are not ordinary na temporary. We are special sa harap ng Diyos. Bakit? Because of the blood of Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun kahalaga ang ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay, mga kapatid. Amen ba? Hallelujah. Ganun kahalaga, mga kapatid. Hallelujah. Balikan natin yung 2 Corinthians, mga kapatid. So, again, hindi naman ito mahaba. 2 Corinthians chapter 4. Verse 16. Yun yung mga kapatid. Verse 16. For which cause we faint not. Ito yung panahon, ito yung time na of course, sa biyaya ng Panginoon, but through our outward man perish, yet inward man is renewed day by day. So, ang ating panglabas na katawan ay nasisira, hindi ba? Tumatanda, kumukulubot ang mukha. Actually, yung ako nga, parang
nakita ko sa noo ko, every time na tinitingnan yung kaedad ko, ba't ang noo nila parang makintab pa rin sa akin? Parang may mga ganun-ganun na. Matanda na rin ako. Tapos yung tinitingnan ko yung mga kabatch ko, dami ng yung mga buhok nila, hindi pa nagpuputi. Sa akin, may mga puti-puti na. Alam niyo mga kapatid, our outward man, hallelujah, according to the Word of God, itong ating katawan na panglabas ay subject for perish. Remember? Subject for magkakasakit. Okay, ang sister wife, kanina, sumasakit yung tagiliran niya. Kung baka sumasakit niya kasi Sunday ngayon. Tingnan natin pagdating ng Lunes, mawala yan. So, ang laman ay nagkakasakit. Ang laman ay ang outward, ito yung ating laman, ay tumatanda. Yet, tingnan niyo mga kapatid, yet, the inward man, ito yung ating loob, ang ating kaluluwa, ang ating spirito, ang ating kalakasan sa loob, is renewed day by day. So that's the power of God. Binibigyan tayo ng kalakasan, bagamat tayo ay nanghihina, tayo ay nanglupay-pay, but the Spirit of the Lord ay kanyang ibinigay. Saan? Sa grass, sa damo. So, gamitin ko na yung word na damo kasi yun yung describe ng tao eh. Yun yung describe ng Bible eh. All flesh is grass. Tingnan mga kapatid, binigay tayo ng kalakas. Itong grass na to, itong laman, itong katawan na to, temporary, ay binigyan ng Panginoon ng kanyang kalakasan. Sabi sa verse 17, for our light affliction which is but for a moment, work for us far more exceeding an eternal weight of glory. Anong ibig sabihin ito mga kapatid? Ang ating mga naranasan sabihin natin mga kahirapan, pagdadalamhati, ay mga kapatid, yan ay temporary lamang. Yan ay panandalian lamang kaysa kaluwalhatian na ibinigay ng Diyos na hindi masukat. So wag nating tingnan ang mga trials na ito mga kapatid. Sapagkat behind these trials ay bibigay ng Diyos ang walang sukat na kaluwalhatian mga kapatid. Kung ang grass ay nalalanta, ibig sabihin, kung darating man ang panahon na manghina tayo, kung darating man ang panahon na magkakasakit tayo at eventually ay tatanda, huwag nating ihinto ang paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat sa dulo ng paglilingkod ay walang sukat. Sabi dito, walang sukat na kaluwalhatian mga kapatid. Hallelujah. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. So, this earthly body, so ito ating katawan mga kapatid, marami itong concern. Amen ba? Ano ating kakainin? At ano ang ating inumin? Itong grass na to, itong vapor na to, marami tayong concern. Ano ang inumin? Ano ang kakainin? Ano yung idadamit? Saan titira? Saan matutulog? Gusto matulog doon sa electric fan or doon sa may aircon? Ito yung concern ng damo na to. Hallelujah! Pero mga kapatid, dapat nating maging concern sa ating buhay ay ang, hallelujah, ay ang maglingkod sa ating buhay na Diyos mga kapatid. Yun
ang pinakamalaga sa ating buhay? Ang maglingkod sa Panginoon. Bagamat secondary ang matulog ka sa aircon, depende na sa'yo. Kung meron ka, kung matulog ka sa sofa, sa kutson, it's up to you. Kung maglakad ka o magsasakyan, it's up to you. Pero mga kapatid, our biggest concern of this life, mga kapatid, ay ang maglingkod sa Panginoon. Yun yung pinaka-biggest concern dapat natin, mga kapatid. Kasi ano lang ba ating buhay, di ba? Kagaya lang ng isang usok na lilitaw at mawawala din. So kung mawawala man tayo, mas piliin na lang natin maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, to live is Christ and to die is gain. So ibig sabihin, buhay o patay, mas malaga ang nasa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So our body is temporary. Hallelujah. At minsan, mga kapatid, itong temporary na to ay nagpupokus sa mga material na mga bagay, sa mga temporary na bagay, sa mga bagay na nasisira. But instead, mga kapatid, dapat natin tingnan na ang ating buhay, bagamat temporary, ay kailangan nating tumingin sa eternal way to glory na ibinigay ng Diyos sa ating harapan, mga kapatid. Huwag nating sundin ang takbo ng sanlibutan. Di ba? Uso ngayon ang mga fashion. Uso ngayon ang pananamit na parang butas-butas ang mga damit. Kulang na lang gawing basahan. Uso ngayon ang enjoyment sa mga sinihan. Para sa akin, mga kapatid, walang masama manood ng sinihan. Kung ang yung pinapanood ay patungkol sa crucifixion ni Jesus, diba? Meron ng ganon. Patungkol sa mga history, walang masama. Pero kung ang ating pupuntahan sa sinihan ay makamundong panoorin, ay yan ay mali na sa harap ng Diyos, mga kapatid. At kung titingnan din natin, mga kapatid, ang sanlibutan ngayon, di ba nakita niyo yung F4 nung nakarang buwan ba yun? Grabing iyakan, naubusan ng ticket. Grabing iyak ng isang tao. Pati yung sino yung mga Blackpink na yan, mga Korean concert na yan. Pag naubusan sila ng ticket, ang mga sanlibutan ngayon, lalo na mga kabataan, grabing iyak, mga kapatid. So they are looking for the material or perishable things, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, hallelujah, we should look unto Jesus. Amen ba, mga kapatid? Look unto Jesus, the finisher and the author of our faith. Hallelujah. Look unto Him, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong tumingin sa sanlibutan na ito, mga kapatid. Sabi nga ng salita ng Panginoon, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ang pagtanggap ng mga bagay na makamundo ay pagkakaroon ng hidwaan sa harap ng Panginoon. Kaya piliin natin, mga kapatid, ang maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Piliin natin ang tumayo sa kanyang mga salita, tumayo sa kanyang katwiran, tumayo sa kanyang pangako, sapagkat, hallelujah, ang ating buhay ay pansamantala lamang, mga kapatid. Hallelujah. Pansamantala lamang, hallelujah. At it cannot be compared sa eternity na ibibigay ng Diyos. Hallelujah. Amen ba, mga kapatid? Last verse, mga kapatid. James chapter 1, verse 9 ay so verse last chapter na pala ito, hindi naman lahat, mga kapatid. 9 to 21, sabi ito, let brother of law
only rejoice that He is exalted. So, hindi na may ibig sabihin nun na itaas, nagmamataas, pero itaas natin mga kapatid sa kapurihan ng Panginoon. Sa verse 10, but the rich is that He made low because He is the flower of the grass, He shall pass away. Yun yung mga kapatid, kahit ng mayaman ay magpakumbaba, pagkat ang mayaman ay describe the flower of the grass. He shall pass away. Sa 11, for the sun is no sooner rises with burning heat, but it withered the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perish. Ito yung mga palamuti ng tao. Also shall the rich man fade away in his way. Now, take note, ang mayayaman na tao ay mawawala din naman mga kapatid. Sa verse 12, blessed is the man that endure temptation. Ano ibig sabihin ng endure temptation? Anong temptation ang tinutukoy dito? Hindi itong temptation na yung temptation na galing sa Panginoon Ito ay mga pagsubok mga kapatid. When he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So itong endure temptation, ito yung tumutukoy sa kahirapan sa buhay. Wala kang masaing, pero kung wala kang pamasahe, kinukulang ka sa pangangailangan sa lupa, mga pangangailangan sa bahay, para bagang porket wala ka ng panggas papunta dito, di ka na pupunta dito. Parang ganun ba? Di ka na maglilingkod sa Panginoon. Naalala ko nung una kong kabataan, nung nasa Cagayan de Oro pa ako, wala akong pamasahe, naisip ko, naintindihan naman yun ng Panginoon. Pero napagkanto ko, mali pala yun mga kapatid. Kasi, yun yung pagsubok ng Diyos. Kung kailan ka mag-i-endure sa ganun mga kapatid, kung kailan, ano ang gagawin mo sa ganung sitwasyon. So sabi ito, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised them that love Him. Sa verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted He any man. So ang paggawa ng masama, hindi yan pagsubok ng Diyos Baka isipin nyo, sinuntok ko to kasi sinubukan ako, pagsubok lang ito ng Panginoon. Ang paggawa ng masama ay hindi yan temptation na galing sa Panginoon, yan ay temptation na galing sa kaaway ng Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, as I close, ang punto ko lang naman, hallelujah. Dahil sa temporary body na ito mga kapatid, nahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. At dahil sa grass na to, itong buhay na to na dinescribe sa scripture as grass, ay naranasan natin ang kalakasan na galing sa ating Panginoon. Praise God. Naranasan natin ang biyaya na galing sa Panginoon. Amen. Hallelujah. And I would say, we are blessed than angels, mga kapatid. Praise. We are blessed than angels. Kung ang angels ay nagkasala, ay wala silang place para mag-repent. But praise be to God. Bagamat tayo ay tinawag na grass, still, at magkamali man tayo, there is still a place para magsisi mga kapatid. Siguro kung lahat ng anak ng Diyos, let's say, aside sa angel,
Siguro kung ang mga tao ay ginawa ng Diyos sa eternity, kahit tayo, hindi mo masabing hindi ka magkasala. Kasi si Lucifer nga, perfect in beauty, nagkasala pa rin sa harap ng Diyos. Pero sa biyaya ng Diyos, nakita ko mga kapatid, ang paglagay ng Panginoon ng tao sa earth is a perfect will ng Panginoon, mga kapatid. Na itong grass na to, bagamat magkasala, ay kaya pa rin i-redeem ng ating Panginoon. Amen. Hindi kagaya ng anghel, mga kapatid, na nagkasala. Nung sila ay nagkasala, hindi na sila kayang i-redeem ng Diyos. Kasi nasa perfect form na sila. But praise be to God, hallelujah. Nakita na ng Panginoon na magkamali ang kanyang mga anak. That's why nilagay siya sa sa temporary place, temporary body, temporary life. Para kung magkasala man, ay may stress ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Hallelujah. Sa kanyang creation, mga kapatid. Amen ba? Naranasan niyo ba ang pag-ibig ng Diyos? Hallelujah. Naranasan niyo ba ang kalakasan na galing sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Ating palapakan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Puri ng Panginoon.